Nakatanggap ng tulong pinansyal ang 778 pamilya sa bayan ng San Fabian sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT program ng Department of Social Welfare and Development. Layunin ng programa na mabigyan ng agarang suporta ang mga kwalipikadong pamilya upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Ms. Queenie Rose Cabanlig, ang Municipal Social Welfare and Development Officer ng San Fabian, ang mga benepisyaryo ay natukoy sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS at dumaan sa verifikasyon ng mga municipal link ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay tumanggap ng 2,000 pesos bilang unang ayuda. Ipinaliwanag din ni Cabanlig na ang 778 benepisyaryo ay mula sa 34 na barangay ng San Fabian at kabilang sa mga unang batch ng mga tatanggap ng UPLIFT program. Hinikayat din niya ang mga tumanggap ng ayuda na gamitin ito sa mahalagang pangangailangan ng kanilang pamilya tulad ng pagkain, gamot, edukasyon at iba pang pangunahing gastusin. Kasalukuyang nangyayari po ngayong umaga po is yung UPLIFT o assistance program mula po sa ating Pangulo, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. And meron po na 978 po na nakita ng CBMS na mga benepisyaryo po ngayon, and 21 of them po ay excluded po dahil po sila na po ay active na 4Ps beneficiaries at ang iba naman po ay unlocated po. Ito po ay binerified o binalidate ng ating mga 4Ps municipal links po. So ngayong umaga din po ay makakatanggap po sila ng 2,000 pesos po. So yung 978 po, automatic po yun nung na-receive po natin ang communication letter po from the DSWD FO1. Nandoon na rin po yung link kung saan binigay na nila, na-download na po yung 978. So ibig sabihin po nun, sir, ay clean list na po yun mula sa ating PSA. At yun po ay mga verified na talaga na they belong from the poor households po. Pero after that po, nung binaba po, humingi pa rin ako ng tulong sa ating mga Angels and Red Vest, yung mga municipal links po ng bayan ng San Fabian, para tignan kasi doon po sa guidelines, matik na po yun na nakaka-receive po sila kasi ng cash grants. So, ibig sabihin po noon, hindi na po sila makaka-receive ng 2,000 po ngayon. So, 21 lang naman po yun, good number pa rin po. Entire 34 barangays na po ng bayan ng San Fabian. So, 978 po. So, at least doon po sa unified package po ng UPLIFT, opo, di ba po, merong mga transport group. So, ibig sabihin, makakatanggap din po sila, nakatanggap na po sila. Isa po kami sa 8 na bayan ng Region 1 na nakareceive na po ng mga unang batches po, unang batch. Opo. Ako po ay in behalf po ng LGU San Fabian at sa aming minamahal na Mayor, Honorable Marlene Espino Agbayani, at sa aming Vice Mayor, Constante Batrina Agbayani. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po dahil palagi po na napipili ang bayan ng San Fabian sa maagap, mahusay na serbisyo po ng DSWD, at isa po kami sa mukha ng talagang pag may sinabi po na ito ang gagawin, andyan po kami lagi, always ready ang San Fabian, always active po ang San Fabian, bastas po para sa mga beneficiaryo at para sa aming mga kababayan. Meron pa po, dahil sabi po doon sa during our orientations po, pwede pong madagdagan pa, depende po sa ibababal na listahan ng PSA o through 7S. And then po may mga iba pa po na NGOs po natin na talaga din na tumutulong. So may inaasahan po ang mga farmers natin, fisher folks po, at mga iba pa na vulnerable sectors na parating pa po na ayuda. Sa mga makaka-receive naman po ng mga assistance, sabi ko nga po kanina, sana ito po ay bigyan po nila ng halaga. Dapat po talagang gamitin po sa pangangailangan po ng bawat pamilya. Alam ko po na ito po ay maliit, ito lamang po ay maliit na halaga. Pero kapag ginamit po ito sa tama, sa wasto, ito ay malaking tulong, may malaking impact po sa ating kabuhayan. And napakapalad kasi hindi po lahat, marami pong nagsasana all sa social media, pero kahit na anuman po yung gusto po nating ibigay, kapag wala naman po sa listahan ay hindi po talaga. So hindi naman po namin ito nililimitahan kapag sa mga medical naman po, educational, transport na
San Fabian, lokal na pamahalaan na pinapangunahan po ng aming minamahal na mayor. At napakaganda rin na ma-feel ng ating mga kababayan. Ito ay isang augmentation, pero ito po ay hindi po makakaya solely ng aming LGU. So napakaganda na nagkakaroon po ng mga tulong mula sa ating national government po. At kami po, sabi ko nga po dito sa bayan ng San Fabian, kami po ay masaya. At least hindi man lahat po ay mabigyan, pero yung ating mga kababayan na mga nasa laylayan ay matulungan kahit sa kaunting halaga. Samantala, sinabi ni Ms. Claribel C. Banzuela, ang Division Chief ng Protective Services Division ng DSWD Field Office 1 na ang Uplift Program ay pinatutupad alinsunod sa Memorandum Circular No. 15 kaugnay ng Executive Order ng Pangulo hinggil sa State of National Energy Emergency. Aniya, may 3 target na sektor ang programa ngunit sa kasalukuyan ay nakatuon muna ito sa mga mahihirap na sambahayang nakalista sa CBMS na hindi pa tumatanggap ng iba pang ayuda mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Idinagdag ni Banzuela na kasabay ng San Fabian ay isinagawa rin ng payout sa iba pang lugar sa Region 1. Nilinaw din niyang 8 bugso ang kabuang ayuda na matatanggap ng mga benepisyaryo kung saan ang unang payout ay isinagawa ng mano-mano habang ang mga susunod ay ipapadala na sa pamamagitan ng financial service providers. Dahil dito, hinikayat ang mga benepisyaryo na tiyaking tama ang kanilang impormasyon at account details upang maging maayos at mabilis ang pagpasok ng mga susunod na ayuda. Ngayong araw po, ginagawa natin ang launching ng payout para po sa Uplift or alinsunod po ito sa executive order ng ating Pangulo about yung declaration ng State of National Energy Emergency. Kaya po ang DSWD ay nagbaba ng Memorandum Circular number 15 para po sa implementation ng Uplift. Yung Uplift po ay unified package po for livelihood, industry, food and transport. So may mga iba't ibang grupo po tayo. May 3 groups po tayo na ipoprovide ng assistance under Uplift. Yung first group po ay yung mga Pantawid, active Pantawid beneficiaries. At ang pangalawang group po ay yung mga poor household. Listed po siya sa CBMS ng PSA. And then yung pangatlo ay low income earners. So sa ngayon po, ang focus po ng DSWD ay para po sa group 2 lamang, wherein ang mga beneficiaries po natin ay yung mga poor household po not yet receiving any grant from DSWD like Pantawid at Walang Gutom Program. For San Fabian lamang po ay nasa 978 po sila ngayon na makakatanggap ng assistance. But simultaneously po ginagawa po ito sa 4 na areas po within Region 1. Ang isa po ay sa La Union, Balawan, ang isa ay sa Ilocos Norte at ang isa po ay sa Urdaneta City, Pangasinan. Ngayon po, maayos naman po yung proseso natin. However, nagkakaroon lang tayo ng konting concern doon po kasi ang aim po natin after po ng payout ay kailangan po nilang mag-register doon sa financial service provider like GCash po siya specifically sa ngayon. But karamihan po sa kanila ay wala pong cellphone. So yun po ang nare-request natin sa kanila na kung within the roster po ng kanilang family ay may kasama po doon na miyembro na may GCash account na po para mas mapabilis po yung proseso. Sana sila po ang magpunta at ma-interview na rin po natin kasi 8 tranches po ito and yung mga susunod na tranches po ay ano na po siya through FSP na po or kung ano po yung service provider na meron po sila. Kung sino po yung nakapangalan sa GCash account, siya po dapat ang ma-interview kasi yung document, yung database po natin, yung pangalan niya po mismo ang ilalagay natin doon. Kasi po, kapag may discrepancy, mahirapan po tayo eventually pagpasok na po nung cash po sa account nila, baka may inconsistency po, iba yung nakalista na pangalan at iba po yung account ng GCash. So kailangan po kung sino yung may GCash account sa family, yung binanggit ko kanina na roster po ng kanilang pamilya, siya po ang kailangang ma-interview at siya po yung may document na meron po sa database po natin. Same po, kung sino po yung na-enroll natin for this payout, sila na po yung makakatanggap ng remaining na months. Opo, dahil gusto po natin ma-maintain yung database natin na hindi magulo. So kung once siya na po ang tumanggap ng first, itong manual payout po natin, dapat siya na po ang tatanggap.
Para sa programang Bombo Hanay Udugto Patrol numero 2, Bombo Jaira May Anka nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!